Padali ang pagkuha ng Overseas Employment Certificate ng mga OFW. Isasama na ito sa eGov.ph app. At sa So ito nga mga kabayan, dahil nga po magkakaroon tayo ng bagong update sa eGov application nitong June 2025 na kung saan po ay pwede po tayong kumuha rito ng OAC ang mga OFW, mga kababayan. Kaya ipapakita ko sa inyo kung paano po mag-register sa eGov application na ito para po malaman natin ang proseso kung paano po tayo magre-rehistro sa eGov application na ito mga kabayan. At alam niyo ba mga kabayan, matagal na rin pong may eGov apps sa PAPS Bump account na pwede po tayo makakuha ng OEC exemption dito mga kabayan, at pati nga ang e-travel website. Kaya nga noon pinaplano na ng DMW alisin ang walk-in sa POEA sa paggawa ng OEC, pero hindi po nila ito magawa dahil nga po nagkakaroon ng error ang eGov app application. Dahil minsan aminado sila na hindi ito gumagana ang eGov app mga kababayan. At sa mga nagtatanong ng mga kabayan natin na kung paano na raw ang mga nakakuha na ng OEC exemption sa kanilang PAPS Bump account, okay pa ba ito at pwede pa ba itong gamitin? Dahil nga po ang bagong announcement ngayon ay eGov app na ang gagamitin sa pagkuha ng ating mga OEC. Starting po ito ng June 2025. Ang sagot dyan mga kabayan ay pwede pa po natin gamitin ang ating mga OEC na kinuha natin sa PAMS Bump account. Wala po itong magiging problema dahil sa PAMS Bump account talaga sa website kinukuha ang OEC at ang OEC exemption na ito mga kabayan. Dahil po ilalagay lang nila ito sa loob ng eGov app para po sa mga kabayan natin gumagamit ng application na ito. At sa mga kabayan nating OFW na hindi naman marunong gumamit sa online ay pwede naman po tayong dumiretso sa pinakamalapit na POEA sa ating lugar mga kabayan para po matulungan po kayong makakuha ng OEC or OEC exemption mga kababayan. Purposes lang po because not everybody has a smartphone. How do we accommodate those who do not own smartphones? Lalo na po yung mga senior citizens po natin. Pati na rin po kapag dead po ang kanilang data or even when the app is down. Sa DMW naman, sanay kami mag-handhold with our public, with our clients. So, kung halimbawa hindi adept at a smartphone, unang-una, nabagi ko kanina, pwede pa rin yung internet-based systems that preceded the smartphone app, no? Which means kung halimbawa na sa isang computer monitor at home or wherever else pwedeng gamitin yon, hindi naman kailangan smartphone app lamang. Pangalawa, nabanggit ni Yusek Dave, pwede yung mga kamag-anak, pwede si ate o si kuya o si anak na adept at IT, no? Para tumulong doon. Pangatlo, hindi rin namin inaalis yung face-to-face transactions. Ang kaigihan ng digitalized transactions, it eases the traffic in our offices, in our overseas, regional, and central offices. So, kung na-ease na yan, marami ng, kasi karamihan naman talaga will go through the smartphone and internet-based systems. So, that means, pwede na si senior citizen OFW, mas komportable na ang aming facilities, ang face-to-face transactions or assistance that we could provide. So, nandun pa rin naman, may mga kiosks tayong nakahanda, may mga proper signages, sabihin halimbawa assistance with respect to the OFW pass or securing exit clearances o anumang service ng DMW. Nandun yung mga tao natin whether overseas or here, central office or regional office para tumulong. So ito nga po mga kabayan, ang tutorial step by step sa eGov application na ito mga kabayan. At para makapag-register na po kayo sa eGov app, ang una po natin gagawin, mag-download muna po kayo ng eGov app sa ating Play Store sa smartphone o iPhone man ang gamit nyo. Pumunta lang po kayo sa Play Store nyo. After po natin itong ma-download, ang application ay lalabas ito. Wala pa po kayong account, dyan po kayo sa baba magkiklik ng create account mga kababayan. So ilalagay nyo na dito ang inyong pangalan at suffix.
Kung wala naman suffix, INA ang pipiliin nyo dyan. At dito naman sa middle name. Kung wala ring middle name, ay i-click nyo lang, I don't have middle name. At ilalagay nyo ngayon ang inyong apelido at email address. After that, click create account. Then, magsisend sila sa inyo ng code sa email address na nilagay nyo. At after nyo malagay ang code, ay lalabas na ito. Ilalagay nyo ngayon ang inyong mobile number. Kung wala naman kayong Philippine number, ay pwede nyo gamitin ang number nyo sa ibang bansa. Ang gagawin nyo lang ay click nyo yung flag sa gilid at piliin nyo kung saang bansa kayo. At after nyo malagay ang mobile number nyo, i-click nyo yung next. Magsisend sila sa inyo ng one-time password or OTP. And after nyo malagay ang OTP, ay ito ang lalabas. Create your own MPIN. So, ilalagay nyo dyan guys ang personal MPIN nyo na dapat ilista nyo para hindi nyo makalimutan. And after that, click next. At lalabas na ito, congratulations. At i-click na lang yan, continue. At ayan na guys, may account na kayo sa eGov app. At para makumpleto nyo na ang inyong registration ay dapat i-verify nyo ang account nyo dyan sa baba. Ilalagay nyo na ang mga personal information nyo kagaya kanina. At mamaya kapag kinlik nyo yung travel, ay hingin sa inyo na i-scan nyo ang passport nyo para ma-recognize kung isa kayong OFW. At kung gusto nyo naman makita ang OFW e-card nyo at ang national ID, ay i-click nyo ang nasa baba na mobile ID. Ngunit kung hindi pa i-register sa PSA office sa Pilipinas, ay walang national ID ang lalabas dyan. At inuulit po natin sa mga OFW na hirap kumuha ng OEC or OEC online or sa BAM account na ilalagay ko po sa description na ito ang link. Or pwede po kayong sumadya sa inyong pinakamalapit na POEA office sa inyong mga lugar, mga kababayan, or DMW na ngayon para matulungan po tayo, mga kababayan. Para mas mapadali ang pagkuha ng Overseas Employment Certificate ng mga OFW, isasama na ito sa eGov PH app at sa system ng Bureau of Immigration bilang bahagi ng digitalization program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Kung dati personal ang pagkuha ng Overseas Employment Certificate, ngayon gagawin itong online. Ito ang sinabi ni Migrant Workers Undersecretary Dominic Rubia Tutay sa panayam sa kanya sa programang Bagong Pilipinas Ngayon. Sinabi ni Yusek Tutay, isasama na ang OEC sa eGov PH app at integrated na rin ito sa Bureau of Immigration System. What's good is pagdating po sa airport, kung ito po ay naka-integrate na po sa travel system ng DICT, tuloy-tuloy na po. Not even the requirements of the Bureau of Immigration po ay kakailanganin pa. Kasi integrated na rin po ang e-travel at ang BI system. Mas madali na rin anya ang documentation ng mga OFW na aalis ng bansa. Madali na rin makausap o makontak ang mga OFW at mabilis din ang pag-repatriate ng mga OFW gamit ang eGov PH app. The moment na may nireport na problema po ang ating mga OFW, maaari pong ipaalam na po natin dun sa next of kin sa pamilya para hindi po nag-aalala ang kanilang mga pamilya na nandito sa Pilipinas. Dagdag pa ng opisyal, magiging madali rin ang pagbigay ng tulong sa mga OFW at mabilis ang pag-contact sa mga attaché ng mga migrant worker offices sa ibang bansa. Bigla mang pong sabihin, mas mabilis po ang serbisyo ng ating pamahalaan, mas nararamdaman po ninyo ang pagkalinga ng ating pamahalaan at syempre po, mas mabilis po ang ating aksyon. Nagdagdag na rin anya ng mga call center representatives ang ahensya para matiyak na lahat ng OFW ay agarang matutugunan ang kanilang mga katanungan, humihingi ng tulong at iba pang mga hinanaing o pangangailangan ng mga kababayan nating nagtatrabaho sa ibang bansa.